Good day, sir. Good day, everyone. I'm Charina Mayde de la Cruz, and let's move on to Chapter 4, The Strengths and Weaknesses of a Filipino Character, a Socio-Cultural Issues. Dito, sa paragraph na ito, sinasabi na ang schools are there for society. Ibig sabihin, ang paaralan hindi lamang para magturo ng academics, kundi para magturo din ng maaaring mga values na makakatulong sa lipunan. May role sila sa paghubog ng mga values ng bawat tao. Their relevance is proven by the ability to address socio-cultural problems, meaning mahalaga ang schools kasi sila ang tumutulong sa mga problema ng lipunan at kultura. Sa madaling salita, sinasabi na ang school ay may mahalagang role sa pagtulong sa social problems. Tinututukan nila ang kahinaan ng mga Filipino character and then pero isasama rin nila yung mga strengths para balance ito. At gagamitin ang strengths para ma-overcome yung mga weaknesses ng bawat Pilipino. Ibig sabihin sa madaling salita, ang school ay tumutulong para mag-solve ng pag-shape pag-shape ng mga characters and values ng bawat Pilipino para mahubog sila na mag-solve ng mga social problems. For the next slide naman is the five weaknesses of Filipinos cited. First is the extreme family-centeredness. Ano nga ba ang extreme family-centeredness? Dito, ang ibig sabihin ng extreme family-centeredness ay ang sobrang pagpaprioritize mo sa sarili mong pamilya. Minsan, sobra na at hindi na nagiging tama. Excessive concern for family. Kapag sobrang concerned ka na sa family mo, minsan ginagamit mo na ang posisyon mo o kapangyarihan mo para ma-prioritize ang sarili mong pamilya kahit hindi na siya nagiging tama. For example na lang dito is yung pag-appoint mo or pagtanggap mo sa trabaho sa sarili mong pamilya kahit alam mo sa sarili mo na hindi siya qualified. Ginagamit mo yung sarili mong kapangyarihan para bigyan ng opportunity yung sarili mong kapamilya. Sa madaling salita, ang extreme family-centeredness is pagpa-prioritize mo sa sarili mong pamilya kahit minsan hindi na siya nagiging tama or hindi na appropriate. Dito, napropromote din yung palakasan system kasi nagkakaroon ng backer yung isang tao sa isang company or isang trabaho kasi may kapamilya siya doon. And lastly, ang ibig sabihin ng extreme family-centeredness is mas prioritize mo yung sarili mong pamilya kesa sa kapakanan ng ibang tao. Next naman is the extreme personalism. Ang ibig sabihin naman ng extreme personalism ay yung sobrang pagtingin mo sa mga bagay-bagay ng too personal. Imbis na maging objective ka or fair, mas pinipersonal mo yung isang bagay. It takes things personally. Madali siyang ma-offend or ma-hurt kahit trabaho lang or simpleng feedback lang. For example, dito is pinapagalitan ka ng boss mo sa work, pero na-feel mo na agad na inaatake ka personally kahit hindi naman siya personally. Hindi ka marunong mag-take ng constructive criticism. Cannot separate objective task from emotional involvement. Ibig sabihin, hindi maiwalay ang trabaho or yung objective sa emosyon or yung personal feelings. Dapat kasi nagiging work or dapat naging professional ka sa work, pero imbis na maging professional ka sa work mo is kapag may dinaramdam ka, nadadala mo yun sa work mo. Uncomfortable with bureaucracy rules and regulation. Ibig sabihin, ayaw sa rules, proseso, standard procedures. Mas gusto nila yung shortcut or yung mas madali lang. He uses personal contacts. Dito, pumapasok na yung paggamit ng mga connections para mapadali ang mga bagay-bagay. For example, dito yung may kakilala ko system. Gives preference to family and friends. Mas pinipili nila yung pamilya nila or yung kaibigan nila. Halimbawa, pinapasok mo ang tropa mo kahit hindi siya best candidate for that position. Binoto And for example na rin is yung binoto mo kasi kakilala mo, hindi dahil magaling siya. Leads to graft and corruption. Dahil dito, nagkakaroon ng corruption and unfair decisions. Kasi kahit hindi na based sa tama or merit, kundi sa relasyon na ito. And sa madaling salita, ang extreme personalism ay nagiging masyadong personal at emotional sa isang bagay. Dahil dito nawawala ng pagiging fair at objective ng isang tao, nagkakaroon na kasi ng favoritism or paggamit ng connections at nauuwi na sa mga maling bagay.
one is the lack of discipline. Ibig sabihin naman nito, medyo casual or relax na yung isang tao. Nagiging casual or relax na yung approach ng isang tao pagdating sa mga orals, rules, and responsibilities. For example, late na siya lagi, hindi sinisunod yung mga proseso or basta ginagawa na lang kung ano yung madali. Dahil dito, nagkakaroon ng poor time management or yung procrastination, nagiging mamaya na mindset. Yung sinasabing palusot, ningas, kogon. Palusot, maraming dahilan kung bakit hindi nagagawa yung task. Ningas kogon naman, isa simula lang magaling, pero hindi niya tinatapos. Resulta nito is hindi nagiging efficient yung trabaho ng isang tao, may mga violations na sa rules at kulang na sa follow through. In short, kapag walang disiplina, naapektuhan ang quality ng work at productivity ng isang tao. One is the positivity and lack of initiative. Ibig sabihin, dito naman yung pagiging masyadong dependent. Na kung saan masyadong dependent sa iba at wala ng sariling kusa. Naghihintay na lang lagi siya ng instructions galing sa ibang tao. For example, yung sabihin niyo muna kung ano yung dapat kong gawin. Hindi na siya nag-iisip ng kaya niyang gawin, kundi nag-aantay na lamang siya ng mga instructions galing sa ibang tao. Umaasa na lamang sa leaders. For example, na sa mga group activities, umaasa na lamang si members kay leader kasi alam niya na mas alam ni leader kung ano yung gagawin. Hindi na siya nagtitake ng initiative na tumulong. May lack of urgency na siya. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi na agad kumikilos dahil comfy na siya or kahit ano na, kahit importante na yung mga bagay-bagay, nagkakaroon na ng lack of urgency. Dahil dito, nagiging normal na ang inefficiency, poor service, minsan pati na yung paglabag sa mga karapatan. Yung too patient or may tiisin ng isang tao, okay siya minsan, pero kapag sobra na, nagiging dahilan na para maubuso or ma-exploit ang isang tao. In short, kulang sa initiative, ibig sabihin, hindi umuusad ang progress ng isang tao. Last but not the least is the colonial mentality. Dito naman yung mindset na mas magaling ang foreign kesa sa sariling atin. Kulang na sa love and appreciation sa sarili nilang bansa or sa Pilipinas. Mas pinipili na nila yung mga imported products, foreign culture, and foreign standard. Parang iniisip na mas okay yan kasi galing abroad, original siya, kesa sa mga local products or local na gawain. In short, hindi napapahalagan ang sariling kultura at kakayahan doon sa colonial mentality. Mas lamang na sa kanila yung pagtangkilik sa mga bagay na galing sa ibang bansa kaysa sarili nilang bansa. And that would be all for our lesson today. Thank you.